Nako, harap-harapang na-lecturean po ni Senate Minority Leader, Senator Alan Peter Cayetano. Ito hong si Senate President Tito Soto. Ito ay may kinalaman sa mga rules at panuntunan dyan po sa Senado. At isa po sa patuloy na nagkainitan na naman ang mga senador mula po sa minorya at sa mayorya ay ito hong may kinalaman sa paglilipat dito po kay Bryce Hernandez na nung una ay nasa Senado. Hiniram po ng House of Representatives para dumalo doon po sa hearing sa Kamara. Tapos ay hindi ibinalik sa Senado kundi ay itinuloy sa PNP Custodial Center dahil na rin po sa pagtawag ni House Speaker Martin Romualdez dito po kay Senate President Tito Soto. So doon po nagugat. Tapos ay matapos niyan ay mula sa PNP Custodial Center ay inilipat po sa Pasay City Jail. At ngayon naman, nagulat po ang minorya dahil mula po sa Pasay City Jail ay ibinalik na po diyan po sa Senado. So nagtataka ho ang minorya, pinagbotohan, pinagdesisyonan sa plenaryo, tapos biglang nagdesisyon ng sarili. Ito pong si Senate President Tito Soto. So yan po ang ilan sa ugat na mga debate ho ngayon sa Senado. At bukod doon dyan ay talagang umupak din po ito pong si Senator Marcoleta at kanyang nilinaw na kasi hindi po abogado ito pong si Senator Tito Soto. So yung mga rules, ito pakinggan ho natin at pati may binabanggit ito si Senate President Tito Soto na meron daw po siyang kapangyarihan na ipatransfer yung yung kustodiya na nakontempo ng Senado, pero yun ho, binasahan ho siya ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na isang magaling na abogado. Binasa ho lahat yung rules. Ito ang rules natin, panuntunan na dapat sinusunod. So marami po parang lumabag po talaga ang Senate President dito po sa mga panuntunan diyan po sa Senado. So ito pakinggan ho natin at pati yung para kasing pinalilitaw ho rito na kung saan si Senator Marcoleta para magmamadali na maging state witness. Ito pong mga diskaya. Ito panoorin ho muna natin. Ito hong yung ating ipapakitang video at kinuha natin dyan mismo sa Senado. Yung nagsalita muna si Senate President, kasi actually ang eksena niya, nagsalita si Senator Alan Peter Cayetano, tapos nagsalita rin ito pong si Senator Marcoleta. Pagkatapos niyan ay sumagot ito pong si Tito Soto. Ayun ha. So ito, pakinggan ho natin kasi kung lahat to i-airin natin masyado mahaba. Dito ho muna tayo, yung talagang harap-harapan na nilecturean po ni Senator Alan Peter Cayetano, yung kanilang Pangulo sa Senado. Ito pong si Senator Tito Soto. Ito, sa ating video mga kababayan, papakita ho natin para mapanood nyo, yung umpisa, nagsasalita po si Tito Soto, pagkatapos niyan ay pinayagang magsalita. Ito pong si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at doon nyo po nilecturean. Bago natin i-play yung ating video, sa mga bago lang po sa ating channel, mag-subscribe na po kayo at huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. Ito, panoorin na ho natin. Ito hong harap-harapan na pagle-lecture ni Senator Alan Peter Cayetano kay Senate President Tito Soto na kung saan ay tila ang sinasabi may mga paglabag sa mga panuntunan dyan po sa Senado. Ito, panoorin po natin. Ayan, sila most guilty. Ang pwede sa Witness Protection Program, yun, not the most guilty. Ayun ang sinasabi ng batas. Anyway, as I said, the Senate President has the power to order the transfer. And if I have used a word that does not conform to your palate, then pagpasensyahan nyo. Pag ganun, pagkat karamihan ng binanggit ko, opinion ko. Kung ako ini-interview ng media, I always, as far as I'm concerned, tell the truth. Pag ang media kausap mo taong bayan eh. Ganun yun. Kaya iniiwasan ko na hindi ako magsabi ng totoo
Kung opinion ko hinihingi, binibigay ko opinion ko, hindi ko tinatago. So if you don't like my opinion, I'm sorry, Mr. President. But that's how it is. Thank you. Yeah, Mr. President. What is the pleasure of the minority leader? Yeah, Mr. President, because I mentioned some of that, may I be allowed to interject? And then, of course, it is the pleasure of the Senate President if he wants to answer again. The minority leader is recognized. Thank you, Mr. President. Unang-una, Mr. President, sa rule, verba lehis. Kapag ka very clear, plain interpretation, clear po yun. You do not interpret. Ang sinabi po sa Rule 6, a witness in contempt may be ordered detained in such a place may be designated by the committee alone. Alone. Ibig sabihin po, yung committee lang. Ano yung with? Kasama. With concurrence of the Senate President. Hindi nakalagay or the Senate President. So you ask all the lawyers here, they will tell you, ang ibig sabihin nito, pwedeng kumuha ng concurrence or pwedeng hindi. Yun yung or. Hindi po to committee or the Senate President. That's why if you go to the last paragraph, the order may be lifted by the chairman with the concurrence of the Senate President. The Senate President cannot lift ang nakalagay doon with the concurrence. Hindi rin pwedeng yung committee. So na-violate po rules natin because it was not the committee alone. As I said, personally, I don't take it against the Senate President nung unang araw na pag-upo niya. Kasi unang-una po, kakapalit lang ng Senate President. Pangalawa, tumawag yung Speaker, nagkaroon ng debate. Having said that, it is very clear in the rules and in the Constitution, meron Supreme Court cases yan, that the plenary is supreme. Even the Senate President said, di ba, primus inter pares, he's just the first among equals. Equal tayo lahat. But of course, he represents the Senate. So when the plenary decided to put him in Pasay City Jail, ang makakalift po niyan, hindi po yung committee, hindi po yung Senate President, it's the plenary. So we violated our rules. That's why we stood up to correct. Okay, let me go now to the Witness Protection Program. Let me first mention, I love the humility of the Senate President in the sense na sinabi niyang opinion niya yon, and of course the Constitution guarantees him his opinion. But let us remember, Senator Tito Soto before Monday gave the opinion of a senator. But after Monday, he's giving the opinion of the Senate President. There's a thin line between the opinion of the Senate President for the Senate and the opinion of Senator Tito Soto. Both are valid. He always studies. He always knows what he's talking about. But magkaiba po yun eh. Magkaiba yung dinidebate ko siya sa opinion niya at yung opinion ng Senate President bilang Pangulo ng Senado. So for example po, Mr. President, and let me address then Senator Kiko, although in a sense, it's none of my business because he was manifesting that in the Blue Ribbon Committee. Iba po ang Witness Protection Program, Section 3, Admission in the Program. Iba po yung Section 10, State Witness. Iba po yung Section 17, Discharge of a State Witness. Yung pong sinasabing he does not appear to be the most guilty, yan po ay tatanggapin natin pag state witness na wala po tayo doon. Nandun pa lang tayo sa Section 3 protection. So let me make that clear. Kasi po ang nasabi ng Senate President, paano yun yung perception ng tao, most guilty sila. First of all, I don't agree. Kaya nga nagrarally, alam ng tao may mastermind sa likod nila. Di ba? Napakagaling naman ng diskaya na pati BICAM, pati budget, pati everything, sila ba nagpapatakbo ng gobyernong Pilipinas? Di ba? They probably could be one of the most guilty na may kasama sila, pero it is very much possible na may mastermind behind them. At hindi lang po sila ang may ghost. So kung sila ang mastermind, then ibig sabihin, for example, ano pa? Wow, Sims, etc. Ibig sabihin nun, kasama din sila. Pero kung ginagawa din ng Sims yun, ginagawa din ng Wawaw, maaring individual racket yun, maaring
meron pong mastermind. Maaring nasa DPWH yung mastermind. Maaring nandito sa Senado, maaring nasa Kongreso. Maaring napakataas ng posisyon. Hindi ko po alam. O, napanood nyo ho, mga kababayan, at talagang inisa-isa ho at sinitas pa ho ni Senator Cayetano yung bawat provision sa kanilang rules, patakaran sa Senado at maging sa ating saligang batas, mga kababayan. So siguro ay kayo, maliliwanagan ho kayo dito ho at na kung saan ay talagang inisa-isa ho ni Senator Alan Peter Cayetano. Pati yung sinasabi niya, hindi, opinion ko yun eh. Opinion. Ang sabi po ni Senator Alan Cayetano, yung opinion mo noong Lunes, noong nakaraan po yan Lunes, na bilang Senator Soto, okay yon dahil sa yan po ay kumakatawan lang sa pagiging senador. Pero nung Martes, yung opinion mo bilang Senate President ay opinion ng Senado. So, hindi ho pwede na kapag nagsalita ka, opinion ka yan bilang senador, hindi po. Dahil ikaw ang Senate President, sabi po ni Senator Cayetano kay Soto, Senate President ka eh. Pag naglabas ka ng opinion, opinion na ng Senado yon. Yon ang binabanggit ito dahil sa, di ba, nagpapa-interview po sa media, ito pong si Senate President Tito Soto. So, yun po. Tapos, yung sa issue po ng yung sa witness protection sa mga diskaya, ako naliwanagan din ako rito kasi ako yung una, kasi hindi naman ako abogado, na parang ang pagkakaakala ho natin na pag sinabing mag-a-apply na state witness, matik na, may immunity at hindi na siya maligtas na kaagad siya. Hindi pa pala gano'n. Ang dami, 3 baitang eh. Yung una sinasabi, Section 3, Section 10 at Section 17. Nasa 3 pa lang ho. Sabi nga ho ni Senator Marcoleta at Senator Cayetano, yung bibigyan mo ng protection. Tapos, pag binigyan mo ng protection, siyempre, lalakas ang loob niya na kumanta at sabihin kung sino talaga yung mastermind. At nilinaw po, kasi may binanggit din po si Senator Soto na hindi pa pwedeng bigyan ng protection yan eh. Kasi siya ang pinaka-guilty. Sabi nga ni Senator Alan, paano mo nasabing pinaka-guilty? Sabihin natin, isa siya sa mga may guilty, pero may mastermind ho rito. Kasi hindi naman pwede na mga diskaya ang nagmaniobra para ipasa ang budget. Tama nga naman. Siyempre, mababatas ho yan. Kaya nga sabi niya, baka ang pwedeng ang mastermind dito, pwedeng sa DPWH, pwedeng sa Senado, o pwedeng nasa Kongreso o House of Representatives. Kaya, huwag mo sabihin na ang mga diskaya ay malilibre kagad. Kasi ito, ang inihiling na, bigyan ng proteksyon. Para pag protektado sila, magsasalita. Kung hindi po nakontento, siyempre ang Senado na protektahan ka, tapos sinabi mo kulang-kulang, pwedeng bitawan anytime. So, yun ho mga kababayan, maraming palang proseso yan. Hindi po alam natin ni Senator Soto. Kasi hindi po siya abogado eh. Hindi pa? So yun lang po. Kayo, ano masasabi nyo rito sa pag-lecture ni Senator Alan Peter Cayetano dito po kay Senate President Tito Soto? Na bagamat siya po ang Pangulo ng Senado, pero hindi naman po siya abogado. Well, yun po. Pero sasabi, veterano ho siya. At, di ba, lagi niyang pinagmamalaki na, hindi, nagdebate na kami niya nila, Neftali Gonzales, nila Macede. Talagang ipinaparamdam niya sa kanyang kapwa-senador, veterano ko. Pero ang pagiging veterano ho, mga kababayan, hindi po yung masusukat sa katalinuhan din. At siyempre, iba po yung abogado, di po ba? Okay, so kayo po, ano masasabi niyo rito sa ginawang pagle-lecture po ni Senator Alan Peter Cayetano dito po kay SP Tito Soto? Magbigay na ho kayo ng comment. At sa mga hindi ho nakalimutan mag-subscribe, subscribe na po kayo para po lagi kayo updated dito po sa ating ginagawang pagdiskusyon at pagtalakay sa mga mainit na issue. Maraming salamat. Muli ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.